Magandang hapon po. Magandang hapon din. Sige po. Magtatanong lang po kami kung ano po yung pagkakakilala niyo po sa mga badyaw. Ang mga katutubong badyaw kasi, ang pagkakilala ko sa kanila, sila yung mga taong makaluma, tapos medyo walang disiplina pagdating dito sa Luzon. Kasi sila yung taong hindi naman sa inahamak, wala kasi hindi sila nakapag-aral. Bibihira lang sa kanila yung nakatungtong sa eskwelahan. Kumbaga sa isang daang porsyento, 1% lang ang nag-aaral. Elementary lang, matatanda na sila bago makatungtong sa pag-aaral. Bago ako makagraduate ng elementary, edad na nila 19, ganun. Meron po bang mga badyaw na nakapagtapos siguro mga grade 5, grade 6? Meron nakatungtong ng third year high school. Third year high school? Yun yung anak niya. Yung anak ni Ate Amalia? Amalia. Yung in-interview niyo kanina, third year high school, nakatungtong. Tapos, nakapag-asawa. Nakapag-asawa? Oo. Ilang taon po siya nakapag-asawa? Ngayon lang, 19. Andiyan po yung asawa niya? Wala nasa Batangas sila na nag-asawa. Bale, po, sa ngayon po, nagkikita pa rin po ba sila nung asawa niya? Yung asawa Nung bata? Nagkikita araw-araw kasi ang kultura sa Badyaw, yan sa kanila, forever laging magkasama. Forever? Yan lang kinaganda sa kultura nila. Kung sino yung asawa mo, yun lang. Wala pong iba? Pag kinasal ka, hanggat hindi pa namamatay yung kasama mo, hindi ka pwede mag-asawa. Sa kanila yung kultura nila, yun yung masasabi mong Pilipino talaga na forever talaga pag nagkagustuhan, kailangan yun na yun hanggang kamatayan na yun. Tapos paano po yung pamamanhikan or paano po yung kasal nila? Yung kasal nila, nagdodore. Ang bawat lalaki na may gusto na mapangasawa ang babae, binabayaran nila. Lahat po ng... Lahat conforme yun sa magulang. Halimbawa, berhen kasi ang nakuha mong babae, conforme sa magulang. Halimbawa, ang magulang pinag-aaral yung anak. Nakatungtong ng elementary ang anak o kaya high school, 50,000 ang inaabot na dore. Ganun. Pag naman pag naman tanan, 15,000. Kapag naman nahiwalay sa asawa at parehas kayo hiwalay, nagkagustuhan kayo, 7,000 naman ang dore. Ganyan naman sa kanila. Matanong lang po, paano po pag may namatayan po or yung libing nung mga ang libing sa kanila, inuuna muna ang paglibing bago lamay. 3 araw nilalamay. Kung medyo mataas-taas na uri ka na badyaw, mataas ang pamumuhay mo, mataas ang antas, kumpara sa ibang badyaw, inaabot ng lamay nila, 1 linggo. Tapos, ang ginagawa nila, ang proseso nila pag nililibing o namamatay yung isang taong namatay, binabalot nila sa puting kumot. Puting kumot? Oo. Tapos lalagyan ng pulbus yung muka, tapos lalagay sa banig, yung sakong banig. Tapos ililibing ng ililibing na lang doon sa FTI Taguig. Doon ang libingan ng mga badyaw. Sabihin po, lahat po ng mga badyaw doon po sa... Sa FTI Taguig. Doon talaga sa lahat. Doon talaga libingan nila. Tapos, meron po bang mga paniniwala sila? Meron po ba silang paniniwala? Meron. Meron silang mga paniniwala, yung katulad ng yung sinauna. Magwawalis pag may patay, bawal magwawalis. Kapag may bawal maliligo pag may patay. Yung sinauna pa noon, yun ang hindi nawala sa kanila. Yun lang po. Tapos, paano po pag yung mga kaugalian ng mga badyaw? Yung mga kaugalian nila, ang kaugalian nila pagdating sa pagkain, parang one day meal sila, lahat salo-salo, tapos kinabukasan wala silang ititira, kailangan lahat ngayon maubos. Kinabukasan hindi ka pwede magtira,
Yun ang kaugalian sa kanila. Kakainin nila lahat. Lahat yun. Sabihin, parang, yun na po yung parang kasiyahan nila. Kasiyahan nila yun. Kasiyahan nila. Yung pagdating naman po sa hanap buhay nila, Sa hanap buhay nila, yung hindi marunong magbilang, namamalimos. Ang lahat ng badyaw na nakikita ninyo sa paligid ng buong Luzon o kaya sa ibang probinsya, namamalimos dahil hindi sila marunong magbilang o magsukli. Yung iba marunong magbilang at magsukli, nagtitinda. Nagtitinda? Yung mga souvenir, Oo. gano'n. Mga keychain, mga t-shirt ng Palawan, t-shirt na galing sa Buanga, gano'n, mga daing-daing, yun, titinda nila, plated, perlas. Sige. Tapos, ayun lang po. Yun lang po ang matatanong namin. Bale po, ano po yung pangalan po sa community na to? Ang pangalan ng lugar na to, Bulaong Compound, Purok 7, Multinational Village, Parañaque City. Sige po. Yung pangalan niyo po? Ako nga pala si Anne Marie Ursula C. Bulaong. Representative ako ng Badyaw Association. Matanong ko lang po kung ano po yung mga natutulong niyo po sa mga badyaw. Yung mga natutulong namin sa Badyaw, halimbawa tulad ng lalo-lalo na sa pag-aayos ng community sa tapat ng bahay, paglilinis ng bahay, pag may sakit, nalalapatan namin sila ng first aid bago dalhin sa ospital, yung mga nanganganak, yung mga namamatay, yung mga may grabing sakit, tapos yung mga napapatrobol. Tapos yung iba na nagkakaroon ng mga nakaw-nakaw na kaso, nagkakaroon yung mga kasong droga, hold up, ganun. Yun na itutulong namin sa kanila yun. Tutulungan namin sila mag-interpreter dun sa police, sa ospital, sa lying-in, ganun. Tutulungan namin sila. Kasi hindi gaano silang, ang Tagalog nila, hindi umaakma sa Tagalog natin. Malayo yung sagot nila sa katanungan. Kaya minsan hindi nagkakaintindihan. Kailangan talaga tulungan sila. Sige po. Yun lang po yung matatanong po namin. Maraming salamat po, ate. Sige.